Good morning po mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo sa ating video ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito naman po tayo, namahagi naman po tayo ng ating video ngayong umaga na ito. Kagabi po nagrally yung mga DDS member doon sa Minjula po mga ka-subscriber. Hindi po ako nakapunta kasi may pasok po ako. Nanood na lang po ako ng live. Alam po nyo, talagang grabe talagang ano nila po mga ka-subscriber, yung mga pinagsasalita doon sa kabila. Talagang totoo naman talaga kasi talagang hindi tama na talaga ang mga pinagagawa nila sa atin, mga PDP laban kay Tatay Digong po mga ka-subscriber. Kasi po alam nyo, unfair naman talaga yung si Tatay Digong, dating former president, is bakit pinahuli nila sa ICC. Kaya po kagabi grabing banat nila sa ating pamahalaan dahil hindi na talaga makatarungan ang mga pinagagawa nila. Daw parang ano na yung diktador na bawal ka magsalita tungkol sa ating pamahalaan, kaya hindi na po maganda yan. Alam niyo po, munti ka na magkagulo dahil siyempre magaling po yung mga DDS po natin na mag-handle ng organization na yan. Pinapensyon ang talagang galit. Talagang munti ka na, buti na lang na nadala sa pakiusap. At saka pinaalis po tayo hanggang alas 10 lang pasado yun, natapos na kaagad. Samantalang lumipat na lang sila doon po sa sa kabila, sa dating pinag-anuhan din doon sa Bonifacio Shrine, doon sa sa Maynila banda din po mga ka-subscriber. Munti ka na talagang magkagulo, kaso lang syempre magaling po ang ating mga organization sa pag-handle ng programa, kasi ang dami talagang kapulisan doon sa likod. Siyempre, natatamaan sila, masakit kasi sa kalooban basta magsasalita talaga yung taos puso at tapat, walang kaplastikan, talagang ilalabas ang dapat ilabas. Kaya nga freedom of speech, karapatan tayo magsalita sa mga hinanaing natin na sa kalooban natin ay nangyayari dito sa ating bansa. Daw parang gusto nilang pigilan, kaya pinagbabawal doon sa Minjula kagabi hanggang siguro kung hindi pinabawalan niya, magdamag talaga sila doon. Kaya lumipat sila sa Liwasan Bonifacio. Naglakad lang sila mula Minjula, rito yun, nagsama-sama sila. Hindi ko na naanuhan yung live uli sa ating mga kasamahang DDS. Ang sarap po talagang manood. Talagang sapul na sapul talaga sila. Imaginin po, talagang grabe ang salita ng mga DDS. Talagang Maka Duterte.
Duterte ang mga ano talaga. Grabe, ang daming tao. Habol sana po ako doon, kaso lang po mga ka-subscriber, may pasok ako, pagod na rin po ako, kaya inisip ko na manood na lang sa live ng ating mga kasama. Patuloy lang po tayo sa ating suporta kay Tatay Big po mga ka-subscriber. Malay natin, pauwi na sila o malay natin, isusurpresa lang tayo kasi sa ano naman natin po, ang desisyon ng Supreme Court is panalo na si Tatay Digong sa mga kaso niya dito sa ating bansa. Yung kaso niya ng drug on war or yung crime of humanity, ang hindi na pwedeng buksan nila kasi nakakuha na yan, naka-dismiss na. Kaya yun yung basihan na mapadaling mapauwi si Tatay Digong. Kasi dito sa Pilipinas is wala na siyang kaso. Pilit nila buksan niya noong ano pa yan 2024, November 29. Inano na tala nila doon dati sa Quadcom, di ba? Inimbestigahan sila. Kaya natalo dapat doon. Doon na sana kung talo si Tatay Digong is makulong sana si former President Roa Duterte. Kaso lang, walang sapat na mga basihan at ebidensya. Kaya ang Supreme Court is nag-decision sa maliwanag ng sikat ng buwan na hindi na nila pwedeng pakialaman at buksan pa muli. Kaya diniretso din nila doon sa ICC, no? Nagkuhan pa sila ng ebidensya doon, nagsumiti. Talagang sila talaga ang nagpadakip sa ating Tatay Digong sa Netherlands. Sila pa po ang nagbigay ng mga ebidensya, sapat na ebidensya. Kung hindi sana yan mangyari, syempre ang Pangulo natin ng Pilipinas ang maghadlang sana. Syempre siya po ang nagbigay ng ebidensya doon. Ang saklap, isipin ko, talagang marami talagang magagalit na mga Pilipino sa inyo sa pinagagawa ninyo kay Tatay Digong na pinadala ninyo at pinahuli pa ninyo. Kayo pa mismo ang nagbigay ng ebidensya doon sa korte. Mga walang kwenta kayo, mga wala kayong mga utang na loob sa mga Duterte. Kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi naayos ang Pilipinas. Kung hindi lang sa mga Duterte, hindi na palibing ang tatay niyo sa libingan ng maayos na libingan sa bayani pa. Mismo maraming nagtutulyan, siya gantang ang nakapagpalibing. At saka yung mga kaso niyo, siya pa ang nag-ayos para hindi makulong ang ina niyo, si Imelda Marcos. Si Tatay Digong ang nag-ayos para hindi makulong